Madami po nagtatanong sa atin kung ano ang ating pananaw sa tunay na liderato ng Senado. Sino ba talaga ang tunay na Senate President? Ang sagot po natin dyan, meron tayo ngayong de facto Senate President at mukhang wala pa tayong de jure Senate President. Ano po ba yung de facto President? Yung de facto Senate President ay siya yung praktikal na leader ng Senado. Ang de jure Senate President naman po ay siya yung walang dudang kinikilala ng batas na Senate President. Ibig sabihin, yun ang mas stable. Sa ngayon po, kaya natin nasabi na ang de facto Senate President ay si Win Gatchalian kasi siya na yung gumaganap ng mga tungkulin at gumagamit ng kapangyarihan ng Senate President. Samantalang kine-question pa o hindi pa tiyak ang legal na pag-angkin sa titulo. Kung mapapansin niyo po, una sa lahat, kinikilala na si Gatchalian ng Malacanang bilang bagong pinuno ng Senado. So yun ay isa sa nagpapatunay na siya ang de facto Senate President. Ikalawa, ganon din ang ginawa ng House of Representatives. Naglabas ng pahayag si Speaker Bogie D na bumabati kay Gatchalian sa kanyang paghawak ng pamumuno ng Senado. Kumpirmado din ni Deputy Speaker Paulo Ortega na kinikilala ng Kamara ang pamumuno ni Gatchalian. Samantala, sinabi naman ng pinuno ng House Prosecution Panel na si Representative Jerry Will Luistro na susunod ang mga taga-usig o mga prosecutors sa opisyal na tindig ng Kamara at haharap sila kay Gatchalian sa isang Senate Impeachment Court. Higit pa sa opisyal na pagkilala ng Palasyo at Kamara, karamihan o kung hindi man lahat ng mga kawani ng Senado ay tumatanggap na ngayon ng utos mula sa bagong pinuno ng Senado, si Gatchalian yun. Nitong June 8, hindi na rin tinutukoy ng website ng Senado si Alan Cayetano bilang Senate President. Ang kinakalista doon, si Gatchalian ang Senate President pro tempore, isang pagkilala at nagpapatibay sa pagbabago ng pamumuno ng kontrobersyal na Senate session noong June 3. Mahalaga ding banggitin na isang kilalang kaalyado ni Cayetano, kumikilala sa bagong Senate Blue Ribbon Committee ng Senado. Itong June 5, 2026, sumulat po ng formal na liham si Batangas Representative Leandro Leviste kay Senator Erwin Tulfo, chair ng committee ng Blue Ribbon sa ilalim ni Gatchalian, at nag-aalok tong si Leviste na maglahad ng impormasyon at tumulong sa investigasyon sa flood control. Sa katunayan, dun sa kanyang liham, nagpasalamat pa si Leviste kay Tulfo sa pagpupursige ng investigasyon. So, mukhang hindi si Cayetano kinikilala ni Leviste. Sinasadya man o hindi, parang binaril ni Cayetano ang sarili niyang paa nung ialok ng kanyang grupo kay Gatchalian ang isang power sharing arrangement. Ito po kasing June 8, formal na iminungkahi ng kampo ni Cayetano ang isang pansamantalang administrative arrangement sa kampo ni Gatchalian. Kasama dito sa alok na to yung dual signatory, joint certification system para sa mga dokumento, kontrata, pati mga tseke ng Senado. Agad ditong tinanggihan ni Gatchalian. Tumanggi din Palasyo. Kung si Gatchalian na nga ang de facto Senate President, siguro ang tanong ng iba dyan, sino naman ang de jure Senate President? Ang de jure po sa madaling salita yung kinikilala nga ng batas kung sino ang Senate President. Ipinipilit ni Cayetano na siya pa rin ang de jure President, kaya lang malawakan na itong kinwestiyon ng kanyang mga kapwa-senador at ilang legal na eksperto. Kumbaga, malabo ang kanyang pagiging Senate President. Sa ganito pong banggaan, maaari na ngang hilingin sa Korte Suprema na magpasya kung si Cayetano pa nga ba ang nananatiling de jure Senate President. Tandaan po natin, madami ng legal jurisprudence ang binabanggit ng mga abogado. Ngunit isa lang ang tiyak na desisyon na makakapagtapos ng kalituhan, ang isang ruling mula sa Korte Suprema. Pero kung naghahanap po tayo ng mas madaling solusyon,
para malaman kung sino ang tunay na leader ng Senado. Mas madali po yan mangyayari kung may 13 o higit pang senador ang boboto. Sa ngayon, mukhang nasa posisyon si Gatchalian na makuha yung 13 na yun o higit pa. Mukhang malaki po talaga ang problema ni Alan Cayetano.